makikita pa rin mga 6'5", may mga, ano yan, isa mga lucky center siya na dati. Pero makikita mo, isa sa mga, kung bakit kinilala si Kuya Manny Victorino, sa kanyang angking bilis. Okay? Rim run yun, mabilis yung pass break. Mabilis yan ganun eh. Although he's 6'5", no, pag naka-rebound, long rebound yung napunta sa gwardiya, ang bilis yan tumatakbo. Transition. Tapos reverse. Tapos, very respectable ang tira niya sa perimeter. Tsaka yung mga long throw. Birang-bira yung araw, yung sentro, nandiyan ka na sa shaded area. So, kung meron sasabihin natin ngayon na sinasabi na stretch score, nung araw siya na yun. So, kaya siya nakilala at tumaas yung kanyang, yung kanyang pangalan at nagkaroon ng hulang ang PBA. Yes, correct, wherein hindi. Ito maganda pag-usapan natin ngayon to, ihahambing natin sa kasalukuyan ha. Nagkaroon ng rule, Kuya Man, ang PBA na wherein si Ramon Fernandez, si Abit Guidaben, Manny Victorino, and Villamin ba? Hindi pwedeng magsama sa isang team. Unlike ngayon, kahit sino pwede na magsama. So, lumalabas doon na ibabalanse yung lineup eh. Sabi nga, bakit nagkaganon? Kasi pinag-aralan nila na dahil nga nung panahon namin nung back 1980s, pagka may height kang 6'5", tapos meron kang galaw, parang tingin nila na hindi pwede pagsamahin si Juan Fernandez, si Guidaben, Yoyoy, ako sa isang team. So, dahil sa merong, I think that's 18s, 19s, nung time na naglalaro ako, para magkaroon ng laban ba ang bawat team. Balanse. Ginawa nilang gano'n ang sistema ng bawat kapakpunan. Nilalagay si Juan Fernandez sa, for example, sa Toyota, Guidaben, sa Crispa, ako naman sa Greatest, yata Alaska, Alaska. So kunyari, let's say, ganito po yan, kunyari si Fernandez gusto ng presto, walang pwedeng ibigay ito, kundi si Manny Victorino. Dahil hindi pwede magsama si Fernandez at si Victorino. Ganun na nangyayari, di ba? Ganun, nagpalit si Guidaben at saka Fernandez din sa Philpot. Yes, kumbaga, yun ang rule, hindi pwede magsama kasi masyadong mawawala ng balanse.